Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang vlog ko po ngayon ay karugtong ng vlog ko po kagabi tungkol doon sa Nissan Urban na sumabog ang gulong. At yun nga po, mayroong dalawang nagbuwis ng buhay. Ngayon po mga kapatid, may pinili akong 3 comments doon sa vlog na yon na akin pong sasagutin. Ang unang nag-comment po ay si Mr. Abet Crisostomo. Dahan-dahan lang ang maneho. Kahit madaming karga, di yan sasabog ang gulong. Alam mo Brad, sobrang tagal ko sa Saudi. Malalayo ang biyahe ko. Di ko naranasan na sumabog ang gulong. Sa Saudi, puros libo ang takbuhan. Wala akong aksidente. Ayan, sabi po niya, siya daw po ay nagmamaneho doon sa Saudi. Uunahin ko muna po Mr. Abet Crisostomo. Doon sa video kung napanood nyo yon, hindi ko po kasi maisama doon sa aking vlog dahil iyon po ay copyrighted. Kung napanood nyo po yung video na yon, hindi mo maiko-compare yung van na sumabog ang gulong, maaari doon sa sasakyan na minamaneho mo sa Saudi. Dito sa Pilipinas, ang daming gulong na mumurahin, na nagsasuffer yung quality. Sa Saudi, bawal yun. Wala po. Dahil hindi lang naman ikaw yung nagsabing sa Saudi ay talagang malayuan ng biyahe. Parang sa US, coast to coast, sa ibang mga bansa. Sa Saudi, ganun din. At talagang mainit ang panahon dyan. Pero Mr. Abet Crisostomo, doon po sa sinasabi mo na dahan-dahan lang ang maneho, kahit maraming karga yan, di yan sasabog. Overloaded po talaga yung van. Kasi po, yun po ay 18-seaters, pero nakargahan, nasakyan nyo ng 23 na pasahero. Doon pa lang may violations na. Sa pagmamaneho, hindi lang naman ang sinusukat dito ay kung kaya nga nung sasakyan mo. Sa mga lansangan natin, sa mga kalsada natin, may mga traffic rules and regulations. May mga traffic laws. So, doon po sa nangyari na yon, yun po ay overloaded, nag-overspeeding din. Kaya po kitang-kita nyo naman sa video kung paano sumabog yung gulong. Ngayon, kung sinasabi mo po na dahan-dahan lang, nandun siya sa superhighway. Ang pinakamabagal dyan, ang minimum speed po dyan is 60 kilometers per hour. Maaaring lampas siya sa 60 kilometers per hour kasi nga po itong mga van na yan na bumabiyahe doon sa Cebu, passenger van yun naghahatid talaga ng pasahero from Cordoba papunta sa Cebu City. So lahat po yan ay naghahabol talaga ng oras yan. Mabibilis talaga silang manakbo. Kung sasabihin nyo po na dahan-dahan lang, hindi yan sasabog, pwede siguro. Pero gaano kabilis yung dahan-dahan na sinasabi mo, Mr. Abet Crisostomo? Kung kayo po ay nandito sa Pilipinas ngayon, bumiyahe kayo dyan sa NLEX, sa TPLEX, sa South Luzon Expressway, patid na dyan sa Cordova, Cebu City, link na yan. Tingnan nyo po kung may makita kayong mga high-A's, Nissan Urban na bumabiyahe ng ganyang kabagal na 60 kilometers per hour. Kasi unang-una, ang bibilis ng mga sasakyan na to. Pangalawa, bumabiyahe sila, passenger van sila. Kaya hindi sila pwedeng ganun kabagal na 60 kilometers per hour or mas mababa pa doon. Bawal naman yung mas mababa pa sa 60 kilometers per hour. So ang bottom line dito, Mr. Abet Crisostomo, hindi ko naman sinasabing mali ka. Pero baka mamaya, yung sinasabi mong hindi naman sasabog yan kahit marami pang karga, baka naman hindi pa overloaded yung sinasabi mo. Wala kang problema doon. Kasi lalo pat kung ang dala mo ay mga malalaking trucks, kakargahan mo yan nung mga kargada mo dyan sa Saudi, talagang computed naman yan. Nung load nung gulong mo, yung load index, talagang matitibay yan. Yun dito, sa nakita mo, yung sumabog na vans. Mga kapatid, mayroong mga comments dito sa vlog ko na doon ay sinabi nga, nakalbo na talaga yung gulong, manipis na, umamin yung driver. Kulang na nga lang sila ng pera na pambili, kaya hindi yun napalitan. So, Mr. Crisostomo, ito pa yung sinabi mo. Sabi mo po, ikaw, saan ka ba nagmaneho? Ayan. At nagtuturo ka. Unang-una po, ito po ay isang vlog. Kung halimbawa sa vlog ko, may natututunan po ang mga subscribers ko, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. At ito naman po, mga binabanggit ko po dito, ay pinag-aaralan ko rin naman po ito. Ngayon po, Mr. Abet Crisostomo, okay lang naman yung comments mo, kaya binigyan ko dito ng kasagutan. Meron ka rin namang point. Kasi nga po, hindi mo naman din nasabi na hindi ka naman nag-overload. At hindi mo rin naman sinabi dito sa comment mo kung ano yung sasakyan na gamit mo. At diyan sa Saudi, bawal diyan ang mga kalbong gulong. Ang yayaman ng mga tao diyan. Kaya hindi ka pwedeng maglagay ng kalbong gulong, manipis na gulong.
Pero dito sa Nissan Urban na to, umamin daw po yung driver na yung kanyang gulong ay kalbo na. So Mr. Crisostomo, yung vlog ko po na ito, pinag-aralan po natin yung load index, pinag-aralan natin yung gross vehicle weight ng Urban, pati yung mismong weight lang ng sasakyan, pati yung payload niya, kung gaano lang yung maximum na pwede mong isakay doon. Na bigat, ang pinag-uusapan po dito, bigat. Siya nga po pala, Mr. Crisostomo, pwede ka po kasing magkarga ng maraming karga, pero magaan lang. Tulad ng mga nakikita natin ng mga jeep na ang daming karga dun sa bubong, pero puro mga orokan plastic lang. Yung mga nagpapahulugan ng mga ganong mga produkto. So iyon, overloaded pa rin yun kasi lampas na siya doon sa height ng kanyang sasakyan. Pero yun, hindi mo mapapasabog ang gulong nun, Mr. Crisostomo. Kasi po, magaan lang yung karga niya. Pero overloaded pa rin yun. So dito po sa kaso ng Nissan Urban, overloading, overspeeding, at meron pa pong isang matindi dyan na hindi ko alam kung yan po ay colorum o yan ay may prangkisa. Kasi kung yan po ay may prangkisa, may makukuha po yan doon sa insurance. Pero kung wala po yung prangkisa, kung yan po ay colorum, kawawa po yung mga naaksidente. Hindi lamang yung nagbuwis ng buhay, pati yung driver. Kasi wala kayong masisingil sa insurance dyan. Okay, Mr. Crisostomo, maraming salamat po. Pagpatuloy niyo po sana, mag-subscribe pa rin po kayo sa akin. At kung may mga tanong pa po kayo, Mr. Crisostomo, willing po akong sumagot. Salamat po dito sa comment mo, Mr. Abet Crisostomo. Ngayon, ang susunod ko pong babanggitin, ito po, mula kay Elehio Balanag. Thank you for the explanation. Hope drivers and operators will follow the specs of the vehicle. I'm from Cebu. Nakita ko sa local news dito, grabe ang kondisyon sa rear tires. Kita na ang mga steel belts. It was really an accident waiting to happen. Condolence to the families for the loss of their loved ones. Dito po sa sinabi ni Mr. Elehio Balanag, it was really an accident waiting to happen. Kasi bakit waiting to happen? Alam naman kasi nung may-ari nung van na to, pati nung driver, nakalbo na yung gulong niya eh. So kaya dito ay sinabi niya, it was really an accident waiting to happen. Dito po sa pagkakataon na to mga kapatid, yung driver ng van ay hindi po siya naging defensive driver. Napaka-importante po niyan. Dapat lahat po tayo na nagmamaneho, dapat tayo ay defensive driver. Dahil once na ikaw ay defensive driver, lahat ng maganda at mabuti at tamang attitude ng isang driver, kailangan mapag-aralan mo, kailangan magawa mo. So dito sa ginawa nitong driver ng Nissan Urban, hindi siya defensive driver. Naging aggressive at offensive driver pa po siya. Kasi bilang isang defensive driver, pag sampa mo pa lang sa sasakyan mo, in-start mo na ang engine mo, ikinambyo mo na yan, lahat ng bagay sa paligid mo, iisipin mo. Lahat ng mga kalsadang dadaanan mo, iisipin mo yan. Maging yung makina mo, yung mga side mirrors mo, pati lahat ng mga nakakasalubong mong sasakyan, iisipin mo yan. Kailangan yung wastong pag-iingat sa lahat ng bagay ay magagawa mo. Maging sa mga pasahero mo. Kung pamilya mo pa ang sakay mo, lalong-lalo na gagawin mo ang lahat ng pag-iingat. Dito sa nangyari sa Nissan Urban, kung ikaw ay defensive driver, alam niyang kalbo na yung mga gulong niya, ginamit pa niya, ibinyahe niya pa at sinakyan niya pa ng overloaded na mga pasahero. Dapat 18-seaters, naging 23 yung kanyang karga. Nag-overspeed pa siya, ang bilis-bilis pa nung kanyang pagmamaneho. Aggressive driving yun. Dito sa mga pagmamaneho natin, marami kang makakasalubong na ganyan sa kalsada. Yung mga aggressive driver, kasero, hindi iniintindi yung mga sasakyan na nasa paligid nila. Bigla na lang liliko nang hindi man lang sumisignal. At nandoon sa likod mo, tinetailgate ka, binubuntutan ka. So kapag ka namreno ka, bangga ka, kaya ikaw naman ngayon natatakot ka. Umaabanti ka na, binubuntutan ka pa rin. Marami pong mga ganyang mga drivers. Kasi po, marami rin kasing mga drivers na nakuha ng lisensya, pero hindi naman nila alam yung mga traffic signs, hindi nila alam yung mga traffic rules and regulations. Basta pasada na lang ng pasada, takbo na lang ng takbo yan. Kasi yung mga ganitong mga drivers, mga kapatid, akala nila tama pa rin yung ginagawa nila. Yung pagiging aggressive nila, yung pagiging offensive nila. At kung minsan, sila pa yung kapag ka napansin mo, sila pa yung unang magagalit sa'yo.
Kaya po mga kapatid, nabanggit ko lamang itong defensive driver at yung offensive driver kasi po ito yung makakasalamuha mo araw-araw sa iyong pagmamaneho. Ngayon, personally, kung ako tatanungin, hindi sana mangyayari yung aksidente na yon kung naging defensive driver yung driver nun. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay defensive driver, iintindihin mo yung kapakanan ng pasahero mo. Ang medyo talo dito, kung walang prangkisa yan, kawawa yung mga taong na aksidente, pati yung mga nagbuwis ng buhay. Mga kapatid, kailangan talaga nating ma-practice yung defensive driving. Napakarami po nating aaralin tungkol dyan. Maging mabuti kang tao, isa na yon sa criteria para talagang ma-adapt mo yung defensive driving. Dahil sa defensive driving, lahat ng kabutihan sa pagmamaneho, lahat ng okay, lahat ng maayos, lahat ng dapat mong sundin sa mga traffic rules na yan, sa mga traffic laws na yan, kasama yon sa defensive driving. Kaya po, itigil nyo yung destructive driving. Ano yung destructive driving? Habang nagmamaneho, nagte-text. Habang nagmamaneho, sasagot sa phone. Habang nagmamaneho, may pinapanood pa dun sa gadget, itigil nyo po yan. Yan ay destructive driving. Habang nagmamaneho, kumakain. Ang dami pong mga pwedeng makadistract sa'yo at pwedeng mag-cause ng problema. Mga kapatid, gawin nyo po, practicein nyo ang defensive driving kasi hindi nyo mapipigil yung maraming mga agresibong driver. Yung maraming mga offensive driver na makakasama natin diyan sa mga kalsada. Mga kapatid, ito naman po yung panghuling comment na babanggitin ko ngayon dito sa vlog ko. Ito po ay mula kay Sir Armando Del Valle Jr. Biyaheng Alabang Kabuyaw Van. Check ko naman gulong, makapal naman. Galing. Kasi po mga kapatid, napanood niya yung vlog ko talaga siguro. At doon po kasi sinabi ko, kung kayo ay pasahero, hindi ka driver, hindi mo pag-aari yung sasakyan, i-check mo para malaman mo kung safe ba yung sasakyan mo sasakyan. So sabi dito, check ko naman gulong, makapal naman. Pero date ng tire, di ko na-check. O, kasi meron tayong tinatawag na ito nga, yung production date, hindi daw po niya na-check yon. Pero yung pumikit ang driver while moving, ayan na po, sinabihan ko, Sir, sabi ko, Sir, nakakatulog ka na yata. Naiidlip ka ba? Tabi muna tayo. Or, ako na mag-drive. Inaako niya na yung pagdadrive kasi inaantok na yung driver. Pero silent lang si Sir Driver. Pagdating terminal sa Mamatid, sinabihan ko dispatcher. Sabi ko, paki-inform driver, pumipikit na, delikado. Pero smile lang sila. Sabi lang sa akin, okay sir, sige po. Yung aking vlog kahit paano, nakapagbigay ng awareness doon sa mga pasahero. Kasi buhay mo, sasakay ka doon sa mga sasakyan na yan, pwede kang mapahamak kung yung magdadrive ng sasakyan, ayan, tulad yan kung inaantok. Pero ang pinaka-importante doon, nung nagdadrive na yung driver at pumipikit-pikit, kinausap niya. At nabuhay malamang yung diwa ng driver dahil nakarating naman sila sa pupuntahan nila doon sa terminal ng safe at hindi po sila na aksidente. Mapangalagaan natin yung kapakanan din ng ibang tao. So si Sir, inisip niya kagad yung sarili niya, pati yung ibang mga pasahero doon, at kinol niya yung attention ng driver. Mga kapatid, sa araw-araw na pagmamaneho natin, yan ang nakakasalubong natin sa lansangan, sa mga kalsada. May mga inaantok na dyan na nagmamaneho pa. Mga kapatid, hindi naman lahat ng aksidente ay hindi mo maiiwasan. Maraming mga pwedeng maging aksidente na pwede mo ring maiwasan kung ikaw ay hindi magiging pabaya. Kung ikaw ay magiging proactive sa maraming bagay. Dito sa ating mga pagmamaneho, dito sa mundo ng mga sasakyan, kailangan dito ay gamitan natin ng maraming kaalaman. Kailangan maging matalino tayo. Kailangan maging pantas tayo sa maraming bagay. Kailangan maging defensive driver po tayo. Tulad nga po nung sinabi ko kanina, ang isang criteria para maging defensive driver ka, kailangan ikaw ay mabait at meron kang good moral character. Ayan. So mga kapatid, isa sa pinaka-importante, huwag niyong kalilimutan ito. Kapag po kayo ay magmamaneho, kapag po kayo ay sumampa na sa inyong sasakyan at paandarin nyo na yan, manalangin po kayo na ilayo kayo sa kapahamakan, ilayo tayo sa mga aksidente para lagi po tayong makakaalis ng ating bahay at makakauwi tayo, makakasama natin ang ating buong sambahayan. Mga kapatid, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat.